dati, 1,000,000 tao ang inaasahang dadagsa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery. Dagsa na ngayon ang tao doon kahit bisperas pa lang ng undas. May live report mula roon si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, simula ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes, November 2, ay tuloy-tuloy na ang operations nitong Manila North Cemetery para sa mga kababayan natin na dadalaw para sa mga kamag-anak nila na yumao na. Ngayong araw nga ay napansin natin na marami na ang nagpunta rito at kahit nga bisperas pa lamang ng November 1. Pero gaya ng inaasahan taon-taon ay patikim pa lamang ito sa inaasahang dagsa ng mga tao bukas. Bisperas pa lang ng undas, mistulang piyesta na sa labas at loob ng pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Tulad ng mga nakaraang taon, tambak sa mesa ng entrance security ang mga kumpiskadong bagay gaya ng lighter, kubyertos, alak at mga sinturong sobrang laki ng buckles. Basta pinaubad lang yung bell. Okay lang yan, okay lang. For safety. Magtiyaga raw muna sa straw na pantali para hindi mahulog ang salawal. Number-coded naman ang mga ito at pwedeng balikan kung lalabas na ng sementeryo. Ano mang cute ng inyong mga alaga gaya ng isang ito, huwag na raw planuhing dalhin pa dahil hindi raw mapapaamo ang mga security volunteers. Alam na mga gwardya sa gate na mapapalaban sila ng husto sa pagdagsa ng tao. Marami po ditong nagagalit sa amin. Siyempre trabaho po kaya kinukuha po. Alam mo ganun, pinagbawalan nyo tapos medyo nag-react. Paano ginagawa nyo? Talaga kinukuha pa rin po namin kasi hinala kami ng pasensya. Sa paglilibot ng aming team sa loob ng Manila North, kapansin-pansing hindi pa gaanong makapalang tao. Kung ganito lang daw sana sa mismong araw ng undas, malamang mas may enjoy ang sightseeing sa puntod ng ilan sa pinakasikat na mga personalidad sa Pilipinas. At syempre pa, ang walang kabusugang food trip, fishball, mani, shawarma, chicharon, kakanin at meron pang catering. Ang mga nagtitinda umaasa ng magandang kita kapag dumagsana ang tinatayang 1,000,000 nagtutungo roon tuwing November 1. Medyo matumal eh. Medyo konti pa tao. Sa tingin nyo, magkamusta ang benta nyo bukas? Ay hindi lang mo masabi dahil hindi pare-pareho kasi ang bilihan eh. Pero bukod sa mga dadalaw sa mga yumao, tila ba tradisyon na rin ng pamilya de la Cruz ang pansamantalang pagtira sa sementeryo tuwing undas. Sa panahong ito kasi, ang inaasahang toneto-niladang basura na may iwan, pantawid gutom naman para sa mga katulad daw nila. Dito lang kami pag November 1 hanggang sa matapos yung undas. Pinapayagan naman kayo? Opo. Pinapayagan naman kami basta wag lang po kami magkakalat. Saka wag magulo. Pero kayo ma'am, ba't nyo naisip na dito pag November 1? Kasi po ang alam ko marami pong kalakal dito dahil maraming tao. Sa ngayon, may mga naghahabol pa ng pagpapaganda sa musoleo. Nananatiling tahimik naman sa ilang sulok ng sementeryo habang sinamantala ng iba ang higit na mas maluwag pang sitwasyon. Taon-taon na, maski nakatungkod na ako, pupunta pa rin. Kahit na nakakapagod, kahit na siksikan? Oo, nakakaalis naman ng pagod eh. Ang alin po? Yung ganyan, pagka nakapagbisita ka rito. Bukas po babalik kayo, sir? Hindi na. Marami ng tao. Yung mga ipinagbabawal po namin dito, sana wag naman pong dalhin na para pagdating doon sa checkpoint namin, continuous na yung pasok nila. Para naman doon sa mga may dalang mga anak nila, yung mga bata na below 2 to 3 years old, pakilagyan na lang ng pangalan. Okay, Jessica, ipapakita natin ngayon yung kasalukuyang sitwasyon dito sa may Manila North Cemetery. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang dating ng ating mga kabayan dito nga sa Manila North. Bagamat kapansin-pansin na marami na rin naman yung papalabas at papaalis na dito sa may entrance nga at exit gates. Bukas naman ay magagamit na rin ang Gate 3 o yung Balintawak Gate na magsisilbing exit lamang. Dahil nga medyo inaasahan talaga na napakarami ng mga tao nga dadagsa dito kaya kakailanganin ng extra na gate. Ayon naman sa Manila Police District, 200 personnel ang i-deploy nila dito sa buong sementeryo at nakahanda rin daw itong madagdagan pa kung sakaling kakailanganin bukas naman, Jessica. Okay, Cedric, gusto ko lang sabihin na nakakabilib na nakakalula ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery. Nakakabilib kasi biro mo, 1,000,000 tao ang inaasahang dadagsa riyan at maski pa paano, may sistema ng kaayusan, maski pa paano dyan sa sementeryong yan, di ba? Taon-taon yan, Jessica, yan yung observe natin. At kanina nga actually, Jessica, mga bandang alas 5 or mga alas 6, if I'm not mistaken, nagsimulang bumuhos itong ulan at talaga naobserbahan natin itong mga tao, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok nila. May mga dala naman sila mga payong. Unfortunately, ay mabilis
nais naman na tumigil yung pagbuhos ng ulan. Dahil sabi nga ng mga nakausap din natin kanina, sana naman ay hindi ito ang maging sitwasyon bukas, itong pagbuhos ng ulan. At gaya nga nung nabanggit mo, Jessica, talaga nakakamanga kasi every year ay umaabot ng close to 1 million, if not more than 1 million, ang mga kababayan natin na dumadagsa sa kapirasong area na ito ng Maynila, Jessica. Ano ba ang plano ng mga kababayan natin na nariyan ngayon? Pa-overnightan ba ito? Pa-morningan ang pagbantay sa mga puntod? Meron na, Jessica, meron na tayong ilang mga nakausap kanina na mag-overnight dito. In fact, yung isa sa kanila ay nagkasya na lamang dun sa kapirasong tolda ng kanilang area na nakausap natin kahit bumuhos yung ulan. Pero tradition naman daw nila to, kagaya nung marami pa na narito. Pero kung mapapansin natin, Jessica, dito nga sa live video natin, makapal na itong mga tao na naglalabas, itong pinapakita natin, Jessica, ito yung mga mag-aalisa na. Kapansin-pansin na mas marami ito sa ngayon, kaysa dun sa mga nagpapasukan. Although marami-rami pa rin naman yung mga nagdadatingan. Ito yung mga sinasabi nga na balak nila na mag-overnight. Kung hindi man ay magpaabot naman ng late dito sa may Manila North at mag-uuwian din eventually mamaya, Jessica. Kung sa bagay, mas mainam siguro pag sa gabi, dahil hindi masyadong mainit, mas kaunti yung tao, mas tahimik. Pero ingat lang sa lamok, ay malamok dyan Tama, Jessica. At may kanya-kanya naman mga diskarte yung mga kababayan natin. Yung iba nga daw sa kanila, ganun din yung plano nga dito mag-overnight. Pagdating naman bukas daw ng umaga, kapag nagsimula na yung makapal na tao na papasok, saka naman daw sila mag-aalis na. Yun yung plano nila, Jessica. At saka banggitin lang natin, pwede ho ba yung mga basura, ligpit-ligpit naman o itapon sa tamang sisidlan, mayroong mga basurahan dyan, yung booth ng GMA, yung serbisyong totoo booth natin, yung mga empty na bottles ng tubig, pwede nilang ipalit. Pag 3 yata, may kapalit na premyo kasi nire-recycle yan ng isang foundation. Pwedeng gawing kumot, plastic na mga upuan, etc. Mabuti na banggit mo yan, Jessica. Actually, hindi lang isang NGO yung mga nagtutulungan dito, iba't ibang mga grupo, kasama na yung mga representatives mula sa Manila City Hall. Kasi kanina na-report nila na sa 8 oras nga lumipas kaninang umaga hanggang hapon, ay tonelada na yung mga basura na nakolekta nila. Imagine, thousands pa lang naman yung nare-record na pumunta ngayong araw. Kanina umaga, actually, mas maunti pa rin. We can just imagine kung paano yung magiging sitwasyon ng basura pagdating bukas, Jessica, kung saan ina-expect na 1 million or more yung pupunta rito. Kaya sabi nga nung mga representatives mula sa Manila City Hall ay nagkalat naman daw sila ng nag-distribute daw sila ng mga trash bags at saka may mga designated throwing areas naman daw dito sa Manila North Cemetery. Ayun, nakita natin yung ating serbisyong totoo booth. Pwede silang makicharge dyan ng telepono. Yun nga, yung mga bote ng tubig, pwede nilang ipalit. May premyo kada 3 bote, Cedric? Tama, Jessica. Iyan yung booth nga natin ng GMA. And at the same time, para naman dun sa mga ibang concerns, pwede pa rin naman po silang magtungo dyan sa ating booth at pwede naman silang i-direct o tulungan o samahan papunta dun sa mga corresponding booths naman, halimbawa ng Red Cross o kaya kung meron silang mga kamag-anak na nais nilang hanapin, pwede rin nating silang tulungan para makapunta dun sa mga booth naman sa halimbawa ng PNP o kaya ng administration nitong Manila North Cemetery. Ayun, nakita ko meron tayong first aid booth dyan, para dun sa mga kailangan i-check yung kanilang mga presyon o masama ang kanilang pakiramdam. Paalala na rin natin, Cedric, sa mga magulang na magdadala ng kanilang mga chikiting. Abay, lagyan nyo ho ng name tag yung damit ng inyong mga anak para kung magkawalaan man, madali kayong mahahanap. Ilagay nyo yung cellphone na pwede nilang kontakin sakaling magkahiwalay kayo ng inyong mga chikiting. Yeah, tama yan, Jessica. Or kung talaga namang pwede naman maiwasan, siguro wag na lang nilang isama dito yung kanilang mga bata, lalo na kung siguro mga edad 2 years and below. Dahil talaga namang based on experience rin, Jessica, medyo hindi bagay sa mga bata yung magiging mahirap na sitwasyon dito bukas. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.